Kumusta mga kamatanglawin? Ngayon, samahan niyo ako sa isang paglalakbay sa isang maliit na bayan na may malaking kwento. Dito tayo ngayon sa San Juan City, isang lungsod na puno ng kasaysayan at kultura. Alam niyo ba na ito ang pinakamaliit na lungsod sa buong Pilipinas? Sa kabila ng kanyang sukat, napakarami nitong may pagmamalaki. Pero kahit maliit ito, ang San Juan ay may malaking kwento sa kasaysayan ng ating bansa. Dito naganap ang ilan sa mga pinakamahalagang pangyayari sa ating kasaysayan. Simula sa mga sinaunang panahon, ang San Juan ay naging saksi sa pag-unlad ng ating kultura at pagkakakilanlan. Ang mga sinaunang artifacts na natagpuan dito ay patunay ng mayamang kasaysayan ng lugar. Tara, samahan niyo ako at ating balikan ang nakaraan ng San Juan. Maglakbay tayo sa mga makasaysayang lugar at alamin ang mga kwentong bumuo sa lungsod na ito. Ang San Juan ay dating isang maliit na pamayanan lamang, isang simpleng komunidad na puno ng buhay at kasaysayan. Pero alam nyo ba na bago pa man dumating ang mga Kastila, ang San Juan ay bahagi na ng isang makapangyarihang kaharian. Ang mga sinaunang pamayanan dito ay bahagi ng isang mas malawak na kaharian. Ito ang kaharian ng Namayan, na sumasakop sa malaking bahagi ng Maynila noon. Ang kahariang ito ay mayaman sa kultura at kasaysayan, at ang San Juan ay isa sa mga sentro nito. Sa paglipas ng panahon, ang San Juan ay patuloy na umunlad at nagbago. Mula sa isang maliit na pamayanan, ito ay naging isang makulay na lungsod na puno ng buhay at kasaysayan. Ang mga tao dito ay patuloy na ipinagmamalaki ang kanilang pinagmulan at kultura. Ang mga tradisyon at kultura ng San Juan ay buhay na buhay pa rin hanggang ngayon. Ang mga lokal na artisan at mga cultural performances ay patuloy na nagpapakita ng mayamang kasaysayan ng lungsod. Kaya't sa susunod na magtungo kayo sa San Juan, tandaan na ang bawat kanto, bawat kalye, at bawat gusali ay may kwentong may pagmamalaki. Isang maliit na bayan na may malaking kwento, tunay na kahanga-hanga. Ang kaharian ng Namayan ay pinamumunuan ng mga hari at reyna. Mayaman ang kanilang kultura at mayroon silang sariling sistema ng pamumuhay. Ang mga tao noon ay masisipag na magsasaka at mangingisda. Mapayapa silang namumuhay at may malalim na paggalang sa kalikasan. Ngunit dumating ang taong 1521. Si Ferdinand Magellan at ang kanyang mga tauhan ay dumaong sa ating bansa. Ito ang simula ng pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas. Noong 1571, itinatag ni Miguel Lopez de Legazpi ang Maynila bilang kabisera ng Pilipinas. Kasama na ang San Juan sa mga lugar na napasa ilalim ng pamamahala ng mga Kastila. Pinalitan ang pangalan ng San Juan bilang San Juan del Monte. Itinayo ang simbahan at mga paaralan upang ipalaganap ang Kristyanismo. Maraming pagbabago ang naganap sa pamumuhay ng mga tao. Section 4. Ang Sigaw ng Rebolusyon. Ang kabanatang ito ay naglalaman ng mga kwento ng tapang at pag-asa ng ating mga ninuno, ngunit hindi lahat ng Pilipino ay sumang-ayon sa pamamahala ng mga Kastila. Maraming Pilipino ang nagdusa sa ilalim ng kolonyal na pamamahala at ang kanilang mga karapatan ay niyurakan. Marami ang nagnais na lumaya at magkaroon ng sariling pamahalaan. Ang mga lihim na pagpupulong ay nagbigay daan sa pagbuo ng mga plano para sa isang revolusyon. Isa na rito si Andres Bonifacio na nagtatag ng Katipunan. Ang Katipunan ay isang lihim na samahan na naglalayong palayain ang Pilipinas mula sa mga Kastila. Noong Agosto 19, 1876, sumiklab ang Rebolusyong Pilipino. Ang araw na ito ay nagmarka ng simula ng isang mahaba at madugong pakikibaka para sa kalayaan. Dito sa San Juan naganap ang isa sa mga unang labanan ng Katipunan laban sa mga Kastila. Ang labanan sa San Juan ay isang mahalagang yugto sa ating kasaysayan. Ito ang labanan sa pinaglabanan, kung saan ipinakita ng ating mga bayani ang kanilang katapangan at pagmamahal sa bayan. Ang kanilang sakripisyo ay nagbigay inspirasyon sa marami pang Pilipino na ipagpatuloy ang laban para sa kalayaan. Ang mga bayani ng revolusyon ay nag-iwan ng isang pamana ng tapang at determinasyon. Ang kanilang mga kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Section 5. Pagdating ng mga Amerikano at pagsama sa Rizal. Matapos ang mahabang pakikibaka, nakamit ng Pilipinas ang kalayaan mula sa mga Kastila, ngunit hindi pa rin nagtatapos doon ang ating kwento.
Dumating naman ang mga Amerikano at sinakop ang ating bansa. Naging bahagi ang San Juan ng bagong lalawigan ng Rizal. Nagtayo ang mga Amerikano ng mga paaralan at ospital. Ipinakilala rin nila ang bagong sistema ng edukasyon at pamahalaan. Section 6, Pagiging bahagi ng Metro Manila. Noong 1975, nilikha ang Metro Manila upang pagsamahin ang mga lungsod at munisipalidad sa paligid ng Maynila. Isa ang San Juan sa mga naging bahagi ng Metro Manila. Dahil sa lokasyon nito, mabilis na umunlad ang San Juan. Nagsulputan ang mga gusali, pamilihan at paaralan. Naging sentro ito ng komersyo at edukasyon. Section 7, San Juan ngayon at bukas. Ang San Juan ay isang lungsod na puno ng kasaysayan at modernong pag-unlad. Sa bawat sulok ng lungsod, makikita ang pagsasama ng makabago at tradisyonal na aspeto ng pamumuhay. Sa kasalukuyan, ang San Juan ay isa na maunlad na lungsod. Ang mga modernong gusali at abalang mga kalsada ay patunay ng patuloy na pag-unlad ng ekonomiya at pamumuhay dito. Ang mga negosyo at komersyo ay patuloy na lumalago, nagbibigay ng maraming oportunidad sa mga residente. Maraming mga pasyalan at kainan dito tulad ng Green Hills Shopping Center at Ortigas Center. Ang Green Hills Shopping Center ay kilala sa mga tiangge at mga tindahan ng gadget, samantalang ang Ortigas Center ay tahanan ng mga matatayog na gusali at mga opisina. Ang mga lugar na ito ay hindi lamang sentro ng komersyo, kundi pati na rin ng libangan at kultura. Ngunit, hindi nakakalimutan ng San Juan ang mayamang kasaysayan nito. Ang mga makasaysayang PUK ay patuloy na pinapangalagaan at binibigyang halaga. Ang mga ito ay nagsisilbing paalala ng mga mahahalagang pangyayari sa ating kasaysayan. Maraming mga makasaysayang lugar dito, tulad ng Pinaglabanan Shrine at Museo El Deposito. Ang Pinaglabanan Shrine ay isang monumento na nag-aalala sa mga bayani ng labanan sa San Juan, habang ang Museo El Deposito ay nagtatampok ng mga artifact mula sa panahon ng Kastila. Ang mga ito ay nagsisilbing paalala sa kabayanihan ng ating mga ninuno at inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Ang mga reenactment at mga pagdiriwang ay nagbibigay buhay sa mga kwento ng nakaraan, na nagiging tulay sa pagitan ng kasaysayan at kasalukuyan. Hanggang sa muli mga kamatanglawin, patuloy nating tuklasin at pahalagahan ang mga yaman ng ating bayan. Ang San Juan ay isang halimbawa ng kung paano maaring pagsamahin ang kasaysayan at modernidad sa isang maunlad na komunidad. Naway lagi nating pahalagahan ang kasaysayan at kultura ng ating bansa. Ang mga pagdiriwang at mga tradisyonal na sayaw ay nagpapaalala sa atin ng ating mayamang kultura at pagkakilanlan bilang mga Pilipino. Sa bawat hakbang ng pagunlad, huwag nating kalimutan ang ating pinagmulan.